Sa pagtutok ni Badar ng sibat kay O'Hara, biglang ibinaba niya ito nang makilala niya si O'Hara. At sinabi nito kay O'Hara sa pangunguna nito ng pangungusap, "O'Hara." At nakita niya ang isang paris ng paa na nakahandusay sa tabi ng karitona na kubo. Sabay balik ng tingin ni Badar kay O'Hara at nabigla si O'Hara sa senyas ni Badar. Iniangat nito ang kanyang hintuturo, sabay patong sa kanyang mga labi na parang pinapatahimik si O'Hara. "Shhh! Kampi mo ko." Bigkas ni Badar ng pabulong, sabay, "Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat, palike na rin mga kabagis ko." Nalito si O'Hara sa reaksyon ni Badar. Dahil sino ba naman ang magtitiwala kay Badar? Nasaksihan na ni O'Hara ang pagdatraidor nito sa kaibigan mismo ng kanyang ama. Ngunit, "Alam ko kung bakit ka nandito. Hinahanap mo si Lucila, hindi ba?" tanong ni Badar. Sabay turo nito sa isang mayabong na kakahuyan kung saan tinatakpan ng dilim ng karimlana. At sabi nito ng, "Sumunod ka sa akin." Salita ni Badar at takbo na nito. Kahit na may pag-aalangan pa noon si O'Hara, sa isip niya, kung tratraidorin man siya ni Badar sa karimlan, wala rin naman magiging pag-asa si Badar sa kanya kung sila ay maglalaban. Dahil alam niya ang kapasidad ni Badar, kahit pa may dugo rin ito ng purong bangkilan. Kaya't sumunod na lamang siya kay Badar. At habang sa kanilang pagtakbo, habang nasa kalagitnaan na sila ng karimlan o dilim, mas lalong lumalakas pa ang paningin at pang-amoy at pandama ni O'Hara. Dahil di lang natin alam kung gaano kabigat ang ensayo ni O'Hara sa mga gabunang tiyo ni Atara. Halos lahat ng paghihirap ay nadanas niya. Kaya kung mamaliitin man ni Badar si O'Hara sa estado niya ngayon, sa kaalaman nito, mamamatay lamang siya kapag susubukan nito si O'Hara. Yon ang panigurado. Ngunit sa makailang saglit pa na pagsunod ni O'Hara kay Badar, nasipat na ni O'Hara ang isang kariton na may kubo na nakahiwalay sa iba sa gitna ng kakahuyan. At may isa lamang yun na gasera na nakasabit sa labas. At habang papalapit na nun si O'Hara sa kubong kariton, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Sabay naalala niya ang kabataan nila ni Lucila ng saglitan. "Kuya! Kuya!" Boses at muka ni Lucila ang nakita at narinig nito ng saglitan na pagkasilay niya sa liwanag ng gasera sa karitong kubo na yun, dahil naamoy na niya ang dugo ni Lucila. Hanggang sa nauna na nga si Badar. Naabot yun ni Badar, sabay silip nito sa loob sa hawi ng kurtina. At para bang may kinakausap siya sa loob, di yun marinig ni O'Hara, dahil parang nabibingi siya noon at tanging boses na lamang ni Lucila ang kanyang naririnig. Hanggang sa bago pa man makalapit si O'Hara sa kariton, sa pagbagal ng ating mga imahinasyon, may dumungaw sa maliit na pintuan ng maliit na kubong yun. At doon na nakita ni O'Hara ang muka ng matagal na niyang hinahanap, kahit na sa aninag lamang ng liwanag ng isang gasera. Lucila? Bigkas niya ng malumanay, sabay pagtigil nito dahil andun na siya sa harap noon na di niya napansin sa pagtakbo nito. Kuya? Kuya O'Hara? Bigkas nung babae. At yun na nga si Lucila. At lumabas ito sa kubong kariton sa pag-alalay pa ni Badar. Dahil sa natigilan noon si O'Hara, di alam ng katawan niya ang magiging reaksyon agad sa sobrang di siya makapaniwala na nasa harapan na niya nga
ang matagal na niyang hinahanap na kapatid nito. Sa pagbaba ni Lucila sa kariton, nakita ni O'Hara ang damit ni Lucila na magara na siyang sinusuot na damit ng may matataas na estado sa kanilang tribo. Doon ay bumalik na si O'Hara sa normal sa biglaang pagkagulat niya nga kanina. Lucila! Sabay yakap nito ng mahigpit ng pag-aapura sa kanyang kapatid ng mahigpit. Ngunit, mamaya na yan, O'Hara. Tatakas na tayo. Matagal ko nang balak ito. Dahil alam ko naman na darating ka. Sambit ni Badar. Sabay ng pagbitawan ni O'Hara at Lucila sa pagkakayakap, bigla na lang hinablot ni Badar ang isang kwintas na nakasuot kay Lucila. Sabay sabi nito ng, Ito ang humaharang sa pang-amoy mo sa iyong kapatid. Hanggat di ka nakakalapit sa kanya ng ilang metro. Isa itong mutya na pansabulag sa pang-amoy. Matagal ko nang gustong gawin ito para matuntun mo sana si Lucila. Ngunit pag ginawa ko yon, malalaman naman ng dato kung ano ang binabalak ko. Paliwanag naman ni Badar. Ngunit napapaisip pa rin naman si O'Hara dahil alam niya kung ano si Badar. Dahil lingid pa rin sa kaalaman ni Badar. Kahit na higit 1 taon na ang lumipas, ay nakita na nga ni O'Hara ang pagpaslang nito sa matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ngunit sa ginagawa ngayon ni Badar, kung makakatulong sa kanya ang dati nilang katribo, sinakyan na lamang niya iyon. Kaya naman, Dito tayo! Aya ulit ni Badar. Hinawakan naman noon ni O'Hara ang kamay ni Lucila at sumunod kay Badar. Mas makakaiwas tayo sa kaguluhan kung dito tayo dadaan. Salita pa ni Badar habang nakasunod pa sa kanya ang magkapatid. Sumunod lang naman si O'Hara noon, hawak ang isang kamay ng kanyang kapatid. Dahil sa wala naman siyang nararamdaman na panganib sa paligid. Di ba nga, yun ang unang sandata na itinuro kay O'Hara ng magkakapatid na gabunan. Talas ng pakiramdam. Gamitin ang 6 na pandama. Kabilang doon ang pinakamataas na uri. At yun ay ang pandamang espiritual. Patuloy pa rin ang hiyawan, mga tunog na natutupok na kubo ng apoy sa nagaganap nga na digmaan ng 2 tribo. Hanggang sa natigil sila O'Hara noon dahil sa napatigil din si Badar. At doon ay, kanina pa kayo dito? Tanong ni Badar dahil 6 na kalalakihan ang sumalubong naman sa kanila. Mukhang may mga kasama din si Badar. Mga kaalyansa niya kumbaga. At doon ay nakita pa ni O'Hara ang lalaki na hinayaan niyang mabuhay para iparating ang nais nito kay Dato Arpan. Naaalala niyo nung part 8? Nung pinaslang ni O'Hara yung 11 kalalakihan sa 1 minuto lamang. Siya yung natira na pang 12. Kaya naman nung mapansin ni Badar na tinitignan yun ni O'Hara, bigla itong nagwika ng, Siya ang dahilan kung bakit ko nalaman na malapit na ang araw na darating ka. Hindi na umabot kay Dato Arpan ang ipinaparating mo nung nasabi niya ito sa akin. Doon ko naisip, O'Hara, na isasagawa ko ang aking plano oras na makita na kita. Napatango na lang naman nun si O'Hara, sabay tanggal pa ng kanyang kapa at suot kay Lucila. Gamitin mong talokbong. Salita nito. Matapos yun, tara na, baka maabutan pa tayo ng ibang tauhan ni Dato Arpan. Wika ni Badar. Ngunit sa ilang hakbang nila, saan kayo pupunta? Boses ng isang lalaki. Napalingon naman noon si O'Hara at Badar at ng iba pa nilang mga kasama. Azim! Huwag kang makialam dito. Padaanin mo kami. Kung ayaw mong magkasubukan tayo. Ganun ba? Halika.
Halika dito, Anton. Baka madamay ka dyan. Kausap nung tinawag niyang Hasim sa isang kasama ni Badara. At yun ay walang iba kundi yung yanggaw na binuhay nga ni O'Hara na sa tingin nga ni Badara ay nasa panig niya. Lumapit doon si Anton kay Hasim. Ngayon ay nasasaksiyan na ng magkapatid ang pagtratrayduran ng bawat isa sa tribo ni Dato Arpan. Ibig sabihin, nilaglag din nitong si Anton si Badara sa loyalista ni Dato Arpan na si Hasim nga. Akala mo siguro, Badar, makakatakas ka at hindi namin alam ang plano mong pag-aaklas o pagtatraidor sa ating mahal na dato. Kasunod ng pagsasalita nun ni Hasim ay ang pagsisidatingan pa ng mga bagong yanggaw na tauhan niya mula sa Karimlan. Marami, napakarami nun. Sabay tuloy ng salita ni Hasim ng, siya nga pala, ikinalulugod kong sabihin sa'yo na natalo na namin ang kabilang tribo, ang mga kalaban natin. Kaya't nandito na kami para ikaw ay patayin na rin at ibalik ang asawa ng dato sa kandili nito. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kabagis, kaya matibay magsalita itong si Hasim dahil isa siya sa 5 tagapagbantay ng dato na malalakas na bangkilan. Dahil bukod sa mga tagapaglingkod o pinakasundalo ng dato, na isa naman nga doon si Badar sa namumuno. Dahil kung susumahin o ikukumpara natin sa mga katawagan ng ranggo sa isang hukbo, si Badar naman ay isang general, kagaya ng ama nun ni O'Hara. Pero sa libil naman nila Hasim, sila ang pinakadikit sa dato, kaya halos magkalibel ang dalawang ito pagdating sa kapangyarihan o impluensya sa kanilang tribo. At parehas din silang may purong dugo ng bangkilan. Ibig sabihin, kaya nilang magpalit anyo. Kaya naman, wag mo kong hamunin, Hasim. Umalis ka sa daraanan namin at wala na tayong pag-uusapan pa. Matibay naman na tugon ni Badara. Lingid sa kaalaman naman nitong si Hasim at Badara na nag-uusap na ang magkapatid noon, si O'Hara at Lucila. Ginagamit nila ang kanilang espesyal na kakayahan na namana nila sa kanilang mga magulang, ang pag-uusap lamang ng tahimik sa pamamagitan ng kanilang isip. Lucila, magkakagulo na dito, pero magtiwala ka sa akin. Sa oras na pagkilos ko, tumakbo ka na at susundan kita. Pagkatapos kong patumbahin itong isang purong bangkilan nila, siya lang ang problema natin. Oo, kuya. Pero paano itong si Badar? Hayaan mo lang siya kung susunod siya o hindi. Naaalala mo ba nung mga panahong tumakas tayo? Ang sinabi ko sa'yo na tayong dalawa lang ang magtitiwala sa isa't isa. Halos sabay na bigkas ng dalawa sa kanilang isipan. Sige kuya, tugon ni Lucila. Sabay noon ang pagbitaw ni O'Hara ng kamay nito at binasag na ang katahimikan niya sa mga nangyayari. Hasim, naging kasamahan ka rin ng ama ko at naging kaibigan, di ba? Bibigyan kita ng babala. Padaanin mo na kami para hindi na tayo magkagulo pa dito. O'Hara. Anak ni Haris. Sa wakas, nagsalita ka rin. Huwag mo akong turuan, bata, kung anong gagawin ko. Na para bang napakagaling mo na at napakarami mo ng alam. Dahil wala ka naman talagang alam. Bakit? Ano bang dapat kong malaman? Tanong ni O'Hara. O'Hara. Sige. Yaman din lang na nagtanong ka na. Siguro ay panahon na nga para malaman mo ang totoo. Total, di na rin naman kayo makakatakas sa akin at mamamatay na kayo. At paparating na rin si Dato Arpan.
Ang taong siyang may utak ng pagkamatay ng iyong ama't ina. Ano? Halos sabay na sambit ng magkapatid sa pagkabigla. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Si Dato Arpan ang siyang kausap ng mga praile tungkol sa pagbubuking ng katauhan ng ama nyo sa mga tao, kapalit ng hindi pagkalaw ng hukbo ng mga Kastila sa ating tribo dito sa kagubatan. At may kasama na ring pilak at ginto sa kabayaran nito upang may magamit ang dato sa pakikipagkalakaran nito sa labas ng kagubatan. Pero hindi lang yun ang mahalaga, dahil ginusto talagang mamatay ni Dato Arpan ang ama nyo dahil sa isang kayamanan ng kapangyarihan, ang mutya ng kadatuan, upang makuha ito kay Haris ng walang kahirap-hirap. Dahil tao na mismo ang pumatay sa ama nyo sa pagsunog. At alam ni Dato Arpan na hindi papatol ang ama nyo sa mga tao. Kaya yun ang kahinaan niya. At nadamay lang ang inyong ina. Hindi ba? Napakatalino ni Amang Dato Arpan. Malinis. Malinis ang mga kamay niya at parang wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Ngunit isa na lang ang problema niya. Dahil sa pagkasunog ng katawan ni Haris, ay di naman niya nakuha ang mutya o binhi. At yun ang kailangan naming hanapin. Sa mga narinig ni O'Hara na lumabas na katotohanan sa bibig ni Hazima, lumalagutok na ang mga ngipin nito sa galit at dumudugo na ang ilan sa mga kanyang gilagid dahil sa sobrang panggigigil. At nagwika siya ng, "Ganun ba? Kung ganun, nahanap mo na ang gusto mong makita." Anong ibig mong sabihin, bata? Wala nang sabi-sabi pa. Biglang nagsabangkilan nun si O'Hara, ngunit hindi siya tumigil doon. Nagpatuloy pa ito sa pagpapalit ng anyo hanggang sa nagkapunit-punit na ang kanyang damit pang itaas. Sabay ng pagkawala ng unang balahibo nito sa pagiging bangkilana ay ang pag-ukit ng mga letrang nagbabaga sa dibdib at braso. Pati sa balikat, doon ay nasaksihan ni Hazima, Badar at ni Lucila at maraming tauhan pa ni Hazima ang pagsasagabo ng halimaw ni O'Hara. Hanggang sa pagtubong muli ng balahibo nito sa katawan ay siya namang pagtubo ng mga sungay nito. Halos nakanganga na lang noon si Hazima at Badar, pati si Lucila, dahil sa nakita nilang malademonyong aso na napakalaki na nakatayo sa posturang tao ang nasa harap nila. At yun ay walang iba kundi si O'Hara, kasabay ng pag-iilaw ng mga mata nito na kulay baga sa pagkapula. Nang bigla naman nagpalit ng anyo si Hazima, "Nasayo ang mutya!" salita nun, sabay sumugod kay O'Hara. Ngunit sa isang iglap, wasak ang dibdib nito sa pagsalubong ni O'Hara sa kanya ng kanyang mga malapunyal na kuko. Sabay, "Lucila, tara na!" salita nun ni O'Hara habang nasa anyo ng pagiging gabunan. Hindi kasi nakagalaw agad si Lucila sa pagkabigla nito sa nakita niya, kaya tunay dinampot na lang siya ni O'Hara na parang wala lang. "Dating gawe, kapatid ko," salita ni O'Hara, sabay lagay nito kay Lucila sa kanyang likod. Naintindihan naman yon ni Lucila at kapit na noon ni Lucila sa balikat ni O'Hara at sa mga makakapal nitong balahibo.
Kinargang muli ni O'Hara ang kanyang kapatid sa kanyang likod, gaya nga ng dati. Doon ay halos lumipad na sa pagtalon nun si O'Hara sa kagubatan dahil sa di pagtakbo ang ginawa niya, kundi pagtalon. Kaya't ilang metro ang kanilang inilalayo sa paggalaw lang ni O'Hara. Tumakbo naman noon si Badar para sundan ang magkapatid. Ngunit alam niyang di siya makakasabay kay O'Hara kung nasa anyo lamang siya ng pagiging tao. Kaya't nagpalit din ito ng anyo bilang sa bangkilan. Sumunod naman ang 5 na natitirang tauhan nito. Sinibat naman sila ng mga natitirang tauhan ni Hazim na patay na nga. Ngunit di nagpatinag ang mga yon dahil sa dami nila. Hinabol nila noon ang magkapatid habang sumusunod naman si Badar. Mabilis din na kumikilos sa pagtakbo ang mga yon dahil sa mga yanggaw din sila ng dato. Pangkaraniwang lalang lang naman ang itsura ng mga ito. Ngunit may mga matatalas din silang mga pangil at mga balahibo na parang sa unggoy sa kanilang mga braso hanggang sa siko at mula sa paa hanggang sa tuhod at sa kanilang pisngi na rin. Samantala, habang hinahabol naman ng mga yanggaw sina O'Hara, kasama na rin si Badar sa likod nila, ay siya namang pagdating na dito ni Dato Arpan sa kariton na kubo, kasama ang hukbo nito. Kung saan nanggaling si Lucila. Ngunit sinalubong naman sila nung traidor na si Anton. Mahal na Dato. Tinangay na ni O'Hara ang asawa nyo. Ano? Galit na pagkabigla ni Dato Arpan. Si O'Hara. Yung lalaking yon, parang siyang isang demonyong aso at napakalakas nito. Mag-iingat ho kayo kung sakaling makaharap nyo siya. Niwala man lang nagawa si Hazim sa kanya na pinakamalakas sa inyong tagapagbantay. Isang atake lang ho nito ang pumatay kay Hazim. Doon ay nagimbal si Dato Arpan sa narinig nito kay Anton at sinabing, Ang mutya, nasa anak mo nga Haris. Salita niya, sabay, kunin niyo ang mga bagong sibat at palaso. Mga wika niya sa kanyang mga tauhan, sabay tugon naman ng mga ito ng pagkilos. Hindi na O'Hara. Hindi ka na makakalabas pa sa kagubatang ito. Wika ni Dato Arpan ng galit na galit. Paano po si Badar, mahal na Dato? Tanong ni Anton. Patayin nyo na rin ang taksil na si Badar. Nasaan ang 4 na tagapagbantay pa? Nasaan kayo? Sigaw ni Dato Arpan sa paligid. Sandali lang ang lumipas at dumating sa harapan nito ang 4 na natitirang tagapagbantay niya na ipinatawag niya nga. Makinig kayo, kung sino man ang makahuli sa inyo sa O'Harang yon, pati ang kapatid niya, ay siya nang papalit sa katungkulan ni Badar. Paano po ang inyong asawa, mahal na Dato? Tanong ng isa doon. Patayin nyo na rin. At wala na rin naman siyang silbi sa akin. Mag-iingat lamang kayo. Dahil ayon sa sinabi ni Anton, nasa katawan na ng anak ni Haris ang mutya ng kadatuan. Doon ay tumugon naman ng pag-oo at pagsunod ang 4 na malalakas na tagapagbantay ng Dato. At nagpalit na ng kaanyuan bilang purong bangkilan. Upang habulin si O'Hara at kapatid nito, kasama na rin si Badar. Ngayon ay parang naibaling na ang digmaan sa paghabol sa magkapatid. Dahil sa dako paroon, patuloy ang pagtupok ng apoy sa pinakapunong turugan ni Dato Zain. Kasama na ang katawan nito dahil sa tinalo na nga sila ng tribo ni Dato Arpan. Samantala,
Sa pagtakbo ni Badar na sumusunod kina O'Hara, biglang bumaliktad na lamang ito dahil sa may sumunggab sa kanya. Nakagaya rin nito. Nagpagulong-gulong ang dalawang ito sa lupa habang sila ay nagbubunuan hanggang sa magkahiwalay sila. Ikaw pala, salita ni Badar dahil nakilala niya yun at isa nga yun sa tagapagbantay ng dato. Habang sa kabilang banda naman may umatake kay O'Hara habang karga nito si Lucila. Nailagan niya yun, ngunit may isa pa at nailagan niya ulit yun. Pero may isa ulit, nailagan niya ulit yun, ngunit nasugatan siya ng daplis dahil sa pagtansya lang ng kilos niya dahil nga nasa likuran niya si Lucila. Hanggang sa luminya na sa harapan niya ang 4 na purong bangkilan na nasa anyo ng malahalimaw na baboy rabo at humarang na sa kanilang daraanan. At habang nakatayo nun si O'Hara, yung sugat na nagawa ng isa sa pag-atake sa kanya ay biglang nagbaga. At nanuyo na lang ito at kusang gumaling. Sabay sabi ni O'Hara kay Lucila ng, "Kapatid ko, bumaba ka muna. Mukhang di tayo padaraanin ng mga ito." Salita niya. Di naman alam ni O'Hara na yun ay ang 3 malalakas na tagapagbantay ni Dato Arpan. Ngunit di rin alam ng mga yun na kung sino man ang haharang kay O'Hara sa pagliligtas o pagbawi nito sa kanyang kapatid ay dudurugin nito. Alright! Ang angas nun mga kabagis ko! Grabe! Napapahigpit na lang ang hawak ko sa condenser sa pagnanarrate sa sobrang gigil dahil sa nabitin ba mga kabagis? Yung tipong kahit ayaw mong magmura, mapapamura ka na lang sa sobrang ganda ng kwentong ito. Ay, hinga lang ako ng malalim. Next upload na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ko ha. Di pa ako nakapaglista ng isi-shoutout Busy kasi dito sa editing. So, iiwan ko muna ang part 10 sa inyo ng Bangkilan. Salamat sa suportang tunay.